Hallelujah! Okay, bilang mga paalala po mga kapatid, tayo po ay nasa presensya ng ating Yahweh El Shaddai. Tayo po ay aawit, tayo po ay magpupuri sa Panginoon, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Kaya naman, ihanda po natin ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen? Kung handa na po kayo, samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Tawagin po natin ang ating mga worship leaders. Sister Rose. Ang mga buong choir ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpunan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ang malakas na malakas. Amen. So, napagpalang umaga po sa inyong mga brothers and sisters. At tayo po yung papasimula sa pamamagitan ng pag-awit ng Come Holy Spirit. Hallelujah. Muhitas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Amen. Kailangan natin ang Holy Spirit sa masunodin ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, pour me out. Need your anointing, come in your life. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need
kay Kristo lamang. Amen? Kahit yung lahat ay awit, my life is in you, Lord. Hallelujah. Kaya kung tayo naman sa bilang, amen. Kung namin sa best.
kapatid, muli ko po kayong nangyayari, taas po natin ating mga kamay. At ito pong awitin na ito ay talagang para sa ating po lahat ng mga manggagawa. Amen? Na tayo po ay patuloy na magiging po sa ating Panginoon in spite na meron po tayong pinagdadaanan, in spite na meron tayong karamdaman, in spite na marami tayong pagsubok. Pero tunay na nangako tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi po ako nangako, kundi tayong lahat ay nangako sa ating Panginoon na siya po ay ating paglilingkuran at ang ating buong sambahayan ay maglilingkod sa Kanya. Amen? Itaas po natin ating mga kamay. At sabay-sabay po tayo umarap nito sa pagkatitin pa para sa ating lahat. Amen? We will serve the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We will serve the Lord even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen.
Tunay nga, Panginoon, kami po ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Purihin ka, Mangyawa El Shaddai. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Dalangin namin, Panginoon, na bawat papuri at pagsamba, nawa ito'y nakarating sa iyong kaluwalhatian. At tunay nga, Panginoon, hangarin ng aming puso, na kami ay makapagpuri, makapaglingkod at sumamba sa iyo. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy po namin pinasasalamatan ang iyong pagsama sa amin, ang iyong pagpapala, sapagkat ang lugar na ito isang pagpapala po sa bawat isang tinawag at hiniran mo. Salamat, Panginoon, sa magandang panahon. Salamat din sa pagkakataon ito na kami po ay pinalalakas mo sa mamamagitan po ng iyong mga salita. Samang dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang patuloy na maguna sa aming lahat. Lord, tinatas ko po siya ang aking mga kapatid na ito. Bigyan mo po kami ng pusong bukas, malinaw na pandinig, pangunawa, Panginoon, sa mga salita ng aming pakikinggan. Tunay nga, Panginoon, Ikaw po ang nangako na hindi mo kami pababayaan. Kaya naman, Ama, salamat po sapagkat pinangahawakan po namin ang pangako mo ito. Alam namin na bawat isa sa amin ay magtatagumpay bilang isang matagumpay na naglilingkod. Kaya naman, Ama, itinatas din po namin sa iyo ang mga gagamitin mo, ang aming pong pari, si Father Jerry Sembrano. Patuloy po siyang patuloy na kasihan ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, ay hinanda mo po ang kanyang puso at maging ang bawat isa. Kayo din po ang aming kapatid, Brother Edwin Casas. At sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin din namin ang mga kapatid namin na wala pa sa lugar na ito. Ang sabi, dalangin namin, Panginoon, ingatan mo po sila. At samahan papunta sa dako ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samang dalangin sa pamamagitan ng mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang mga pangyarihang Diyos. Amen. So, brothers and sisters, tayo po ay nandiyan na po ba si Father Jerry? Wala pa? Okay. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay pwede na po tayo maupo, sumaglit. Ayan. Bilang paghahanda po, habang hinihintay po natin yung ating mga kapatid sa ating pari na magpapahayag, tayo po ay may magpapaalala po sa atin, ano? No, so, brothers and sisters in Christ, ito pong recollection is ay napakahalagang paghahanda po sa gawain ng ating Panginoon. Alam naman natin na talagang kailangan ng bawat isang naglilingkod ang makarinig ng salita ng Diyos, salita ng nagpapalakas ng ating mga espiritu upang sa gayon, sa mga darating na araw, kung tayo man ay pinangihina ng kaaway, tayo po ay mananatiling malakas sapagkat tayo po ay mayroong salita ng Diyos na nagpapalakas sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Muli, sanya-sanya lang po ako kung nandiyan na si Father, ano? Amen? Dahil po sa ating program ay i-introduce na po natin yung speaker. So, before that, so brothers and sisters in Christ, tatawagin ko po yung ating council. Kung pwede pong may mga announcement po kayo. Meron po kayong mga paalala. Habang hinihintay po natin yung ating tagapanayam na si Father Jerry Sembrano. Amen? Sister Marisa, meron po ba kayong ipapa... Okay. So,
Brothers, kung sino po naka-parking dito sa likod, kasi si Father Jerry po hindi makapag-park. Inaabangan? Alis na kami. Kasi nandito na doon po sa likod si Father Prado. Hindi lang siya makapag-park. Binangarap daw po, sino po yung nakapag-park dito sa likod? Bali po ba matanggalin? Ayan. Sige po. Kanino po sasakyan yung nakaharang doon sa parking? Hindi ko po alam yung plate number. Kung sino na po, alam na po natin. Wala ba sinabing plate number? Oh, si Brother Nestor! Brother Nestor! Okay. Ganda man. Hindi po, kung kanino po sasakyan yung nakaharap, pwede pong palipat na lang po. Okay. Praise the Lord. At alam niyo po, bilang paghahanda po, alam niyo, napakagandang gawain yung recollection before ng ating anniversary. No, sapagkat alam po natin na dito po tayo natututo ng mas mainam. Naiintindihan natin kung ano yung ating ginagawa. Amen? Okay? Nandiyan na po? Nagpa-park. Okay. Announcement po, announcement. Sister Marisa, any announcement po? Hello po. Hinihingal ako sa katatak ko. Magandang hapon po. Next week po, diocese na natin. At susunod na linggo ay ang ating anniversary. So, bali po yung dalawang magkasunod na linggo, next week and the following week, ay sa St. Boniface na po tayo. So, ihanda po natin ang ating mga sarili, kaya nga po tayo may recollection dito. At next week, meron na po ulit tayong Bible sharing. At dito pa muna po sa St. Patrick. At ganun din po, sa diocesan po si Father Peter po, bali, 1:30 pa rin po ang start. At 2 o'clock. Magandang hapon po, tatapusin ko na yung announcement ko. Andito na po si Father Jerry. So, maraming pong salamat. Ihanda na lang po natin ang ating mga sarili. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo man ng tubig si Father. Hallelujah. So, maraming salamat sa Marisa at nandito na po yung ating minamahal na pari, Father Jerry. At yan, salamat sa Diyos. At ihanda na po natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. At ang gagamitin po bilang tagapanayam, walang iba po ang ating pong pastor of Blessed Sacrament Parish, located at 710 Ruano Street, Winnipeg, sa Transcon. Alam na po natin ito, no? So, brothers and sisters in Christ, inaanihan ko na po kayong magsitayo at ihanda ang mga sarili sa pakikinig. At ang ating pong topic is personal spiritual growth. So, ang gagawin po, walang iba, ang ating minamahal, Father Jerry Sembrano. Shall we have it
Good morning. Morning, Father. I will start with a very short prayer lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mahal namin Panginoon, kami ay tinatawag na mapalapit sa iyo. Hinihiling po namin ngayon na nawa ay pakinggan namin ang iyong tinig upang kami ay tumalima sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso, ang mga tenga upang marinig namin ang iyong mga salita at maisatuloy namin. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sipot muna tayo. Hindi ko pala naitanong kung antok ay English o Tagalog. Tagalog pa. Yung mga readings lang natin medyo English kasi mahirap i-translate. Okay. So, ang naatasan sa akin ay yung spiritual growth. Paano ba natin nalalaman kung tayo daw ay lumalago sa buhay spiritual? Ano yung age? Paano natin masasabi na, ako, mas napapalapit ako sa Diyos. No? Napapalapit ako sa langit. Mayroong mga signs, mayroong mga characteristics na malalaman natin kung tayo ay lumalago sa pananampalataya. Kasi pwedeng tayo nagsisimba ka kahit araw-araw o kaya nag-prayer meeting. Pero yung pala hindi tayo lumalago. Ano ba yung purpose talaga ng spiritual life? Okay. So, malalaman natin yan. Gusto ko introduce sa inyo yung isa sa mga pinakakilala noong panahon ni Kristo. Kaya lang, masama ang pagkakakilala. Ano? Ang pangalan niya ay si Zacchaeus. Narinig ko na siguro yung kwento ni Zacchaeus. Ano? Okay. So, pag tayo nagbabasa ng Biblia, minsan kasi, ang Biblia kasi, nung araw talaga yan, nasa simbahan. Ang Biblia, pinapakinggan yan para magamit sa pag-worship. No? Hindi lang yung parang pocket book na basahin mo kung kailan mo gusto na, kaya kung ano interpretation. Nung araw talaga, ang reading ng salita ng Diyos ay within the context of worship. No? Kaya tayo nagbabasa ng Biblia para masamba natin so that we can worship the Lord. So ngayon, parang naging textbook na siya na yung pinag-aaralan sa university, iba, parang comics na lang, nawawala yung minsan yung purpose. Kaya tayo, lalo na yung mga Katoliko, pagka meron tayo nakarinig na nakamemorize ng Biblia, galing, Hindi po yun ang purpose ng Biblia na tayo ay maging parang ma-memorize natin yan. Kasi yung iba, yung mga number ng loto, yung na-memorize nila yun, o kaya yung mga, kung ano-ano yung mga na-memorize nila. Meron nga ako nakasabay nun, isang bata maliit. Alam niya sa Pilipinas, pag sumakay kayo ng bus, meron yung mga nag-preach. Kung bata, talagang word for word, na-memorize ng Biblia. Sabi ng katabi ko, kahit naman yung loro, kaya din gawin yan. Tayo, hindi naman yun ang purpose natin, kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Para magpa-impress, kung hindi, para tayo ay mapalapit sa Diyos. Okay? So, kilalanin natin itong taong si Zacchaeus. So, pagka kayo nagbabasa ng Bible, pagka kahit kayo naman isa, mayroong method para maintindihan ninyo. Una, basahin ninyo ng pahapyaw lang yung story. Para lang makita ninyo ano ba nangyari dito sa kwento nito. And then, pangalawa, basahin niyo ulit. Tapos tingnan ninyo kung first, yung sino ba yung mga tao doon. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung, sino ba itong nagsasalita? Tapos, tingnan ninyo kung meron mga bagay dito na medyo nakaka-antik sa inyo. Kasi minsan pag nagbasa tayo ng Biblia, pag binasa mo ngayon,
bukas basahin mo, iba na makukuha mo. Ano? Kasi ang salita ng Diyos daw ay buhay. Kinakausap niya tayo sa iba-ibang moments ng ating buhay. Halimbawa, ngayon may problema ka, iba ang mood mo. Bukas, pag kinausap ka ng Panginoon, iba na naman ang mood. No? Baka wala ka ng problema, o kaya mas malaking problema mo. Iba na yung maririnig mo sa Panginoon. No? Kaya kahit pare-pareho yung binabasa mo araw-araw, iba-iba yung nakukuha mo. Kasi nga ang Diyos, kinakausap tayo sa iba-ibang sitwasyon ng ating buhay. No? Ganun kabuhay yung salita ng Diyos. Okay, dito tayo sa storya ni Zacchaeus. Makikita natin yan sa Luke 19:1-10. Luke 19:1-10. He came to Jericho. Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was. But he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, he has gone to stay at the house of a sinner. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor. And if I have extorted anything from anyone, I shall repay it 4 times over. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and save what was lost. The Gospel of the Lord. Ito po yung karaniwang pagbasa pagka ako ay nag-bless ng bahay. Ano? So, maririnig ninyo. Okay. Mas matinaw. Ang pang-karaoke, ano? Now, so, narinig natin yung kwento. Pagka binabasa mo nga naman yan, minsan may makukuha ka nga yung kwento, pero minsan namin mismo, lalo na sa simbahan, ano, kaya yung mga reader sa inyo, pagka nagbabasa kayo sa simbahan, sana yung dahan-dahan at saka malinaw. Ano po? Kasi pagka, minsan kasi simbahan, hindi rin maganda ang sound system. Sayang lang, kasi may mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Ito lang yung pagkakataon nila para marinig yung salita ng Diyos. Ano? Pagka naman hindi pa nila maintindihan, sayang na wala yung opportunity dahil kinakausap sila ng Diyos. Kaya nga pagkatapos ng reading, ano yung sinasabi natin? The word of the Lord. No? Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos sa inyo. Okay. So, basahin natin ulit, pero tingnan natin kung ano yung ating makukuha pagka yung pinapakinggan natin yung bawat sentence na to. He came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus, ang tandaan niyo Zacchaeus, who was a chief tax collector, trabaho niya nangungulekta ng buwis. Also a wealthy man, mayaman. He was seeking to see who Jesus was. So mayaman siya, pero hinahanap niya si Jesus. But he could not see him because of the crowd. Yan ang hirap sa pagdak. Marami talaga pagka maliit ka. For he was short in stature. So, dahil maliit siya, ang ginawa niya, he ran ahead. Inunahan niya lahat yung mga tao and climbed a sycamore tree in order to see Jesus. Nagunggoy-unggoy yan sa doon makita sa puno para lang makita niya si Jesus. Who was about to pass that way. Alam niya kung saan dadaan si Jesus. When he reached the place, Jesus looked up and said to him,
So tandaan nyo, nasa ibabaw siya ng puno, si Jesus dumadaan. Si Jesus, hindi siya inisnam, tiningnan siya and said to him, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. No? So si Jesus na mismo nag-imbita sa sarili niya. Ano? Hindi naman siya inimbita, pero sabi niya, sige, baba ka. Punta ako sa inyo ngayon. Ano? Hindi man sinabi ni Jesus na, gusto mo ba pumunta ako sa bahay mo? Hindi. Punta ako sa inyo. Para magkakilala sila. Ano? And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble. Ayan na, yung machismos na, ano? Kahit saan, kahit ng araw pa lang, saying, he has gone to stay at the house of a sinner. Yan, mahirap po pagka kayo nagchichismisan o kahit na kay Jesus pala naapektuhan din. But Zacchaeus stood there and said to the Lord, Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor. Minsan pag binabasa ko ito sa house blessing, natatakot sila. Tutuloy kami dito. Hindi na, malaki siguro ang hihingi ni Father sa blessing kasi ganyan. I shall give to the poor. And if I have extorted or cheated anything from anyone, I shall repay it 4 times over. So kung miniloko ako, 4 times ang ibabayad ko sa kanya. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save what was lost. Okay. Ayan, so narinig natin ulit ng yung kwento, no? Parang iba na, no? Pagka inisa-isa mo, no? Pag inisip mo, ano nga pala yung ibig sabihin itong sentence na ito? No? Parang, nagkaroon ng mas malinaw, parang mas maintindihan natin. Okay. So, mayroong tatlong tao. So, unang-una nyo titingnan, pag nagbabasa kayo ng Bible, sino yung mga tao doon sa story. No? So, mayroong si Zacchaeus, si Jesus, at saka yung crowd. Ano mo sa Tagalog ang crowd? Madla, people, ano. Yan. Now, tingnan natin ngayon, susunod natin gagawin, kilalanin natin sino itong mga tao ito. Gusto natin i-describe sino ba itong mga, ano bang klaseng mga tao itong sina Zacchaeus, yung crowd, at saka si Jesus. Okay, kung tatanungin ko kayo, magbigay kayo ng isang word kung paano yung i-describe si Zacchaeus. Pandak. Ano pa? Mayaman. Tax collector. Ano ba ibig sabihin pagka tax collector? Corrupt, ano? Alam natin kung ano ibig sabihin ng corrupt. Kasi nung araw na yun, ganito ang mga tax collector kasi. Mga Hudyo yan. Ang mga Hudyo, nasakop sila ng mga Romano. So, under sila ng mga Romans. Ang mga Romans, dahil under kayo sa amin, kailangan magbayad kayo ng buwis. Ang mga Romano naman, ayaw nila na yung mga Romano rin ang mga ngolekta. No? Kasi hindi nila kilala yung mga Hudyo. Kaya, ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga Hudyo para mangolekta doon sa kapwa nila Hudyo. Pero, bago ka maging tax collector, may bidding doon sa trabaho. May bidding. Kung sino pinakamataas ang bid, siya ang magiging tax collector. Kumbaga, isang mo babawiin yung pinambid mo. Doon din sa mga tao. No? So, pagka namolekta ka ng buwis, halimbawa, sinabi ng Roma, okay, babayaran mo 20%. Yung collector, pwede siyang pumunta, sabihin, 30% ang kinokolekta ko. 10 sa akin, 20 sa Rome. No? Pwede rin 40. 20 sa akin, 20 sa Rome. No? Walang magawa yung mga Hudyo, wala namang pakialam yung mga Romano, basta mamolekta kayo. Kaya ganun ang tingin doon sa mga tax collector, para silang, kumbaga, kagaya sa Pilipinas, ano, ganun din.
ito, para sila nagtatrabaho sa customs, gano'n. Sigurado kang yayaman ka talaga. No? Kaya pag sinabing mayaman, dito, masama na talaga ang tingin ng mga tao sa mayayaman. Ngayon, si Zaccheo ay hindi lamang tax collector. Siya ay chief. Siya ang chief tax collector. Ibig sabihin, nagbayad na naman siya para makuha na yung top position, para maging top sa mga tax collector. Ganon siya kasama. No? Kaya kung meron siyang anak, bugbog siya doon sa school. Pagka sinabi, ay, ang tatay ko, tax collector, ay, bugbog ka sa mga Hudyo. No? Hindi mo pagmamalaki yung magulang mo kung ikaw ay anak ng tax collector. Now, alam niyo pati ang pangalan ng Zaccheo. Yung pangalan ng Zaccheo ay the righteous one or the pure one. No? Parang maling-mali yata yung pangalan. Ano? Yung pinaka-corrupt sa kanila, the righteous one ang pangalan. Okay, so, na-describe natin si Zaccheo. Ano pa pwede nyo describe? Yung word na masasabi nyo. Kung narinig nyo ngayon, ganyan palang trabaho niya. Ano ngayon si Zaccheo? Ha? Matyaga? Matyagang molekta. Ha? Mayabang? Ano? Ganin, ganin. Kung mayroong hayop, ano siya? Buhay. Okay. So, kung titingnan natin, usually, ang sinasabi nila, malungkot din pala yung buhay noon. Diba? Kasi, alam nyo, yung mga tax collector, talagang walang gustong makipagkaibigan sa kanila. Kasi sa mga Hudyo, sila ay traitor. Traitor sila. Kaya wala silang mga kaibigan. Helpless, kasi wala kang tumutulong sa kanya. No? Kailangan niya umakyat sa puno, wala man lang nagsabi sa kanya, "Lika, makyat ka sa akin." O kaya, "Doon ka sa ibabaw ng bahay ko." Hindi. Walang magpatuloy sa kanya, umakyat na lang siya sa puno. No? Nag-iisa, dependent, insecure, outcast. Self-pity rin. Minsan kasi mga tao, pagka wala kang kaibigan, ay, kawawa ako. Sige, tataasan ko na lang ang buwis. Gaganti ako sa inyo. Ewan ko, may nagsabi ng poor. Mayaman na, naging poor. Yung poor siguro, ibig sabihin, walang kaibigan, walang karamay sa buhay. Okay? So, basahin natin yung mga nakalagay. Kita nyo ba? Okay. Lonely, helpless, alone, dependent, insecure, outcast, self-pity, poor. Siguro kasama na rin natin dyan yung mga traitor, yung mga sinabi yung mga ganin, magnanakaw, buhaya, kung ano man maisip yung word. So, napakasamang tao talaga. Now, tingnan naman natin yung crowd. Ano ba yung crowd? Yan ang tao. Yung crowd, maraming tao. Yan, paano mo di-describe yung isang crowd? Maingay. Maingay talaga. Hindi ka kahit na hindi sila magkakakilala, pero maingay. No? So, yun, hindi rin sila magkakakilala. Ano po? Yung nagkumpulan lang yung mga tao, pero hindi naman sila magkakilala. Ano pa? Magulo. Marites. Pawisin ka. Oo nga. Huwag mo sabihin yung amoy, basta pawisin. Basta yung crowd, daw sila, talaga lang nagkumpulan sila doon. Naisipan na, ewan ko, nagpunta na kayo minsan sa Quiapo o kaya sa Divisoria. Minsan, wala silang pakialam sa isa't isa. No? Nag-aaway na nga sila. Yung iba, nagnanakawan na. Wala pa rin pakialam yung iba. No? May kanya-kanya silang direksyon, may kanya-kanya silang buhay. Wala silang pakialam sa ibang tao. Ganun daw ang crowd. So, mag-describe natin yung crowd as rude, noisy, uncaring, selfish. Kanya-kanya lang naman yung mga yan. Violent minsan. Kahit kami, pagka napipilgrimage kami, makita mo yung mga Italiano, nakagano, gumagano sila. Talaga walang pakialam, kailangan natin sila sa harapan. Curious, mga
mga kusyoso, mga marites mo. Apathetic, no? Wala talagang paki. No? So, yan daw yung crowd. Okay. Now, may pangatlong tao doon sa story, si Jesus. Paano niyo di-describe si Jesus? Caring, humble, no? Loving, maawain. So, means, nakikinig din siya sa mga tao, hindi mo ba? No? Good listener, ano pa? Teacher. Okay. So, tingnan natin kung ano yung sinabi natin. Loving, caring, listening, sensitive to the needs of others, compassionate. Okay. Alright, so nakita natin yan mga tatlong mga characters doon sa ating story. Now, nung nagkita si Jesus at saka si Zacchaeus, no? Pumunta si Jesus sa bahay, nagbago si Zacchaeus. Ano? Nagbago siya. Kumbaga, yung mga pinangako niya, hindi naman siya ganun dati eh. No? Sabi niya, ako, yung mga magiging caring na ako, bibigay ko yung pera ko sa mahirap. Magiging honest na ako, yung mga niloko ko, babayaran ko. No? Marami, nagbago talaga siya. Kaya, kumbaga, mayroon nangyari doon sa encounter nila ni Jesus. Yun nga daw tayo, pagka tayo na-encounter natin si Jesus, kailangan may magbabago sa atin. Kung hindi, mayroong mali. Na halimbawa, tayo nga dasal ng dasal araw-araw, simba ng simba araw-araw, may prayer group. Kailangan magbago naman din ang may magbabago sa atin. Ano, minsan sinasabi na, ay, simba nga ng simba, chismosa pa rin. Ano, walang nagbabago. Meron sigurong mali. Kasi isipin ninyo, araw-araw nyo kausap si Kristo, walang magbabago sa buhay nyo. No? Parang, di ba, parang mahirap isipin. Hindi man nagpapakita, yung mga napuntahan namin, yung mga apparition ni Mama Mary, meron yung iba, araw-araw nakikita na sa Mama Mary pa. Hindi mo talaga makita mo talaga yung holiness doon sa mukha ng mga tao na yun, sa ugali nila. Kasi pagkaroon na-encounter natin ng Panginoon, hindi pwedeng tayo ay manatili doon sa ating mga masasamang gawain. Kahit na araw pag nagro-rosaryo ka, sabi, pagka ikaw nagro-rosaryo araw-araw, either magbabago ka ng ugali or i-give up mo yung rosaryo. No? Kasi pagka hindi nagbabago, mayroon talagang mali. Okay. So, ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari between Jesus and Zacchaeus? So, si Jesus daw talagang dadaan doon. Dadaan siya talaga doon sa town ng, anong town yon? Jericho. Yan. Okay? Galing. So, hindi aksidente na dumaan si Kristo doon. Ganon din daw, pag dumadaan ang Diyos sa buhay natin, hindi aksidente. Hindi aksidente na nandito kayo, na nandito ako. Hindi aksidente na kayo ay sumimba doon sa oras na yon, hindi doon sa kabilang araw, hindi doon sa ibang oras. No? Walang aksidente sa Diyos. No? Every time, bawat minuto, bawat segundo, tayo ay kinakausap ng Diyos. Mayroon tayong encounter with the Lord. No? Lagi, hinahanap ng Diyos yung mga nawawala niyang anak. So, hindi naman nagkataon lang na si Jesus ay dumaan doon at nandun si Zacchaeus. Hindi po. Talagang dadaan siya doon. Talagang magkikita sila. Okay. Next, yung nga yung pangalan ng Zacchaeus. Marami sa atin, hindi rin tayo namumuhay doon sa tamang pangalan. Ano po? Minsan meron nga yung kakilala ko, ang pangalan niya Beauty. Beauty. Ano nangyari? Ganon din, minsan, tinatawag tayo Kristiyano. Ano? Pag sinabi Kristiyano, sumusunod ka kay
Kristo. Uy, nasa pangalan na nga eh. No? Kaya lang minsan hindi tayo nabubuhay according to our name. Meron nga ako nakita noon eh. Minsan talagang meron siya kasama siya sa isang organisasyon. So talagang very devout. Tapos kung kailan ba siya tumanda, aba, nung nakita ko, meron na palang kalibin na. No? Ako, ba't parang hindi Kristiyano? Meron din naman yung mga Kristiyano. Naalala ko noon, may na-meet ako isang babae. Sabi niya, gusto niya magpa-abort. No? Kasi raw yung tatay niya, pinupilit siya dahil president ng pastoral council, yung tatay niya. Ayaw ng skandalo. Kung sabi ko, ayaw ng skandalo, papapatay mo yung apo mo. No? Hindi nabubuhay doon sa pangalan. Ganon si Zaccheo. No? Siguro talagang pinagtatawanan lang siya ng mga tao pag sabi, tingnan mo yung pangalan mo, Zaccheo, tapos ganyan ang trabaho mo. So siya ay isang chief tax collector. Sa yung pinakamasama na sa lahat ng mga traidor. Kaya maintindihan niyo kung bakit wala siya kaibigan, walang tumutulong sa kanya. Kahit yung buong pamilya niya siguro, no? Pinagtatawanan. Okay. Wealthy, mayaman siya. Ano ba yung ibig sabihin pag mayaman? Ano ba yung mayaman siya, masipag? Hindi po. Noong panahon ng Hudyo kasi, pag sinabi mong mayaman, pag tinignan niyo yung Old Testament, pag sinabing blessing, ibig sabihin marami kayong biyaya. Marami kayong anak, marami kayong ari-arian, mayaman kayo, na-bless kayo. Pagdating ng New Testament, parang nabago. Kung titingnan niyo yung Gospel ni Luke, lahat ng pagpinanggit na mayaman, puro masasama ang mayayaman. Yung isang mayaman, nag-imbak ng mga ani niya, tapos namatay siya nung gabi. No? Ito si Zaccheo, ganun din. Yung isang mayamang lalaki, sabi niya, susunod po ako. Pero, nung nalaman sinabi ni Kristo, kailangan ibenta mo lahat ng gamit mo at sumunod ka sa akin. Nalungkot siya, umalis. No? So, sa panahon na yun, doon pala sa New Testament, pag sinabing mayaman, masama na ibig sabihin. Bakit? Kasi, mayroong time, yung mga Hudyo, kasi iba sa atin dito sa West, sa atin, ang tingin natin, pagka tayo nagsumikap, lahat tayo pwedeng yumaman. No? Di ba? Basta magsikap ka lang, yayaman ka. No? Lahat tayo pwedeng yumaman. Sa mga Hudyo, hindi. Sa mga Hudyo, limited ang kayamanan. Mayroon lang binigay ang Diyos para sa ating lahat. Pagka mayroong yumaman, ibig sabihin, mayroong naghihirap. Mayroong kumuha nun para doon sa isang tao. Sabi ka, halimbawa, meron yung kwento ng isang tatay, meron siyang 10 anak, no? Kumakain sila. So, mayroong isang bowl ng kanin. So, dahil malaki yung lamesa, ipinasa niya dun sa panganay. Anong gagawin ng panganay? Kukuha siya ng portion niya, tapos ipapasa. No? Ganon din yung iba. Paano kung sinabi niya, may bigay sa akin ni tatay ito, akin lang ito. No? Ang mangyayari doon sa iba? Magugutom. Kaya ganun ang mentality ng mga Hudyo na ng Diyos, ginawa niya talaga yung lahat ng nilalang na lahat tayo pwedeng kumain, lahat tayo pwedeng yung kung ano yung kailangan natin. Pero pag kami nagutom, ibig sabihin tumigil yung kanin, hindi na umiikot. Ano? Mayroon lang umangkin doon sa bowl ng kanin. Kaya pagdating doon sa New Testament, ang kayamanan hindi na blessing. No? Hindi na blessing kung hindi sign na yan na mayroong nandadaya, mayroon ng sakim. Hindi naman din corrupt, pwede rin yung sakim lang na, ay, pinagsikapan ko ito, akin lang ito, wala akong tutulungan. No? Kagaya ng isang mayaman, di ba, nagtayo lang siya na nagtayo ng, sabi niya, ang dami kong inani ngayon, hindi nakasya doon sa aking bar, magtatayo ko ng bago. No? Hindi man yan na pinamigay o kaya nakatulong sa iba. Nagtayo siya ng panibago. So, kaya doon sa New Testament,
Pag sinabing mayaman, hindi na blessing yun. Okay. Si Zacchaeus daw, hinahanap niya si Jesus. Ganun pala, kahit may yung mayayaman, kahit yung mga sakit, kahit gano'ng kakasama, hahanapin mo pa rin ang Diyos. Kaya hindi natin pwedeng i-judge ang kahit sino. Sabi, ang sama-sama ng taong ito. No, pagdating ng araw, makikita nila, kahit gano'n sila kayaman, hindi sila masaya, hahanapin pa rin nila ang Diyos. No? Minsan nga pag nagre-reunion kami ng mga klase ko, ako sabi ko, kahit yung mga pinakamayayabang, yung mga pinaka-bastos, pagdating ngayon, aba, head ng El Shaddai, head ng Compass for Christ. Nung tandaan kami, ba, pumalik din sila. Meron nga akong kaklase dito sa St. Patrick, eh. Si Ronnie Lixie, ewan mo kilala niya sa siya, Compass for Christ. No? Nung nagkita kami dito, nagulat kami. Sabi ko sa kanya, uy, CFC ka na. Sabi ko gano'n, nung loko-loko lang kami nung college. Tapos siya naman, nagulat din, pare ka? Kahit pala gano'n tayo kasama, kahit gano'n natin masabi na hindi natin kailangan ng Diyos, darating ang panahon, nahahanapin natin siya. Yun ang nangyari kay Zacchaeus. Doon sa kanyang estado na yun, kailangan pa rin niya ang Diyos. Ngayon, may isang reason bakit hindi niya makita si Jesus. Bukod doon sa pandak siya. Ano yung reason na yun? O sino yung reason na yun? Ba't hindi niya makita? Yung crowd. Meron pala mga tao na nakakapigil sa atin para makalapit sila sa Diyos. Yun yung mga crowd. Kaya, ingat din tayo. Minsan, tayo na rin yung nagtataboy doon sa mga tao para hindi nila makilala si Kristo. Mabalikan natin yan mamaya. Okay. So, tingnan ninyo ito. No? Yung crowd daw ay rude, noisy, uncaring, selfish, violent, curious, apathetic. Tayo kaya, no? Kailan kaya tayo naging ganito rin? No? Lahat tayo minsan nagiging Zacchaeus, ano? Pero minsan tayo ay nagiging crowd din. No? Minsan tayo nagiging rude. Minsan nagiging maingay din tayo. No? Uncaring, selfish. Minsan, yun tayo ang dahil ganyan tayo, hindi nakikilala ng ibang tao ang Diyos. Kung minsan, wala tayong pakialam sa ibang tao. Sabihin nila, ay naku, kung ganyan din lang, ay hindi na ako magiging Katoliko. No? Kung ganyan din lang, hindi na ako mag-El Shaddai. Kung kagaya mo lang. Di ba? May mga taong gano'n na tayo ang nagiging dahilan kaya hindi sila nagiging Kristiyano. No? Lalo na yung mga pare, mahirap kami kasi, naku, kung ganyan din lang ang pare, hindi na ako magkakatoliko, hindi na ako sisimba. No? So, kung minsan, tayo ang nagiging crowd. Isa pa, si Zacchaeus ay pandak. No? Isipin mo naman, kung ikaw magsusulat ng ebanghelyo, maikli lang ebanghelyo mo, ilalagay mo pa ba yan? No? Ay, meron doon isang mama, ay pandak. Ano? Meron isang mama doon, pango ang ilong. Mayroon isang bata doon, kalbo. Ano kaya? Bakit kailangan sabihin pa yung pandak? Ano? Hindi nyo ba naisip yun? Pagka binabasa nila, okay, may isa lang pandak doon. Pero bakit kailangan isulat pa? Yeah? Kasi daw lahat tayo, meron tayong pagkukulang. Hindi natin makikita ang Diyos dahil lahat tayo ay nagkulang. Pandak tayo lahat. Hindi natin pwedeng abutin ang Diyos kung tayo lang. Kaya kahit anong gawin natin, kahit gaano kakabuti, kahit gaano kakabait, hindi mo kayang abutin ang Diyos kung ikaw lang. Yun ang ating kakulangan. So anong ginawa niya? Wala akong kaibigan, hindi ako makalapit sa Diyos, so nauna siya. Nauna siya. Doon sa kanyang kakulangan, siguro nga, lagi siyang pinagtatawanan, lagi siyang tinutukso. Sabi niya, kailangan respetuhin niyo ako? Kailangan mauna ako. May kakilala ako doon, talagang pinagtatawanan siya. Tama-tama kasi pandak din siya nung lumalaki kami. Parang hindi siya lumalaki. So, niloloko-loko namin siya. Sabi niya,
paglaki ko, hamanda kayo. No? Ma, nag-aral siya talaga mabuti. Naging, hindi ko alam kung dentista ba siya. No? Tapos talaga mayabang na niya kasi nga ba, tingnan nyo kayo. Yung iba, mga tambay lang kayo. Ako, may clinic ako. No? Sikat na siya. Kung minsan ganun tayo, dahil ayaw natin makipagkaibigan na lang, ayaw ko magkipag-sorry sa kamag-anak ko, ay pakikita ko sa kanila, mas magaling ako sa kanila. Diba? Diba ganun tayo minsan sa mga kamag-anak natin, di man minamaliit tayo ng mga kamag-anak natin, pakikita ko sa inyo. Durugin ko kayo. Pagiganti na ako. Drama na. Okay. Climb the sycamore tree. Yun din yan, umakyat siya para tingalain siya ng ibang tao. No? Ako, si Zacchaeus, nakatingala kayo sa akin. No? Kasi meron akong kotse, mayaman ako. No? Kita nyo, nasan ako, nasa Canada ako. No? Kaya lang, meron na sa taas, sabi, ay, nandito ako sa Amerika. Mas mataas ako sa puno. So, minsan, gano'n ang ginagawa natin. Talagang kailangan maghanap tayo ng paraan. Sa halip na makipagkasundo tayo sa mga tao at maging mapagkumbaba tayo, kailangan pakita natin, mas magaling ako sa iyo. Ngayon, okay, gano'n na talaga si Zacchaeus. Anong ginawa ni Kristo? Una, tumingin siya sa taas. Hindi niya inisnab si Zacchaeus. Tumingin siya sa taas. Tapos, tinawag siya ng pangalan niya. Tinawag siya ng pangalan niya. Alam niyo bang ibig sabihin? Pagka tinawag ka ng pangalan ng isang tao, halimbawa, dumating dito si Taylor Swift, umatin kayo ng concert, naglalakad na gano'n. Uy, yung pangalan mo. Carol, gano'n, nagulat ka, no? Sabi na, dami ng tao, pangalan mo ang binanggit. No? O kaya sinabi na, isko mo pa sa Lamatan, yung kaibigan ko dito sa Winnipeg, si Noel, naku, tuntuwa siya, Ganon tayo sa Panginoon. Kahit na bilyon-bilyon ng tao, kilala niya tayo by name. Alam niya kung nasa saan tayo. Hindi niya tayo iniistan porket nagmamataas tayo, porket mayabang tayo. Kilala pa rin tayo ng Diyos. Hindi mo na kailangan pakabait kung para lang makilala ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Pero tinawag nga siya sa pangalan. Hindi sinabi, uy, ikaw, yung pandak, baba ka rito. No? Hindi. Talagang pangalan Parang close silang, ganun sila Ganun tayo sa Diyos. Huwag niyo isipin na kayo ay pabigat sa Diyos. Hindi busy ang Diyos para sagutin ang inyong mga dasal. Ang Diyos ay talagang nakikinig sa atin. Pagka kayo, di ba, kayo maraming anak, kilala niyo lahat ng anak ninyo. Hindi ba? Hindi siya ikaw yung mataba, halika rito. Meron na isang tatay, puro babae yung anak niya. Sabi na, dami na anak ko, hindi ko matandaan. Pinangalanan ko lang lahat ng floor. Bakit floor? Yung isa si first floor, second floor, third floor. Alam ng Diyos lahat ng pangalan niya, natin. Tapos, sinabi niya, call him by name, come down quickly. Pinababa niya si Zacchaeus. Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, Zacchaeus, alam mo, hindi mo naman kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging somebody. Bumaba ka. Hindi mo kailangan maging kung sino. Kilala kita, mahal kita, hindi mo kailangan magmataas sa akin. Mahal kita kahit ikaw inamumulot lang ng basura, mahal ko kayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Invited himself. I must stay in your house. Kailangan pumunta ko sa bahay niyo. Subukan niyo yan sa mga kaibigan niyo dito. Punta ko sa inyo ngayon. Diba? Doon ako kakain sa inyo ngayon. Di man na nagtanong, doon ako kakain ha? Hindi. Mare, kain ako sa bahay niyo. Ganon si Jesus. Hindi niya tayo, kumbaga, kung tayo ay malapit sa isang tao,
Kung gano'ng kalapit ang Diyos sa atin, hindi na siya nag-iintay na inimbitahin niya tayo. Gusto niya talaga pumunta sa ating bahay. Kung gusto niya makilala ang isang tao, anong gagawin niyo? Gusto niyo malaman po sa nakatira yung tao, di ba? Saan ka ba nakatira? Ay, doon ka sa West End. Marami patayan doon. Sa North End, ay marami nakawan doon. Gusto mo makilala isang tao, aalamin mo kung saan sila nakatira. Eh si Kristo hindi na niya alam, hindi na kailangan alamin. Alam ko kung saan ka, punta ako doon. Ganyan ang Panginoon. Wala siyang paki kung sino man tayo. Tapos, siyempre, ang ginawa ni Zaccheo, bumaba siya. Pagka tayo tinawag ng Diyos, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yun ang maganda kay Zaccheo. And then, tinanggap niya si Jesus with joy. Kaya lang, ito niya yung mga marites, no? Grumbling, yung description doon sa mga crowd. Grumbling. Pagkaroon tayo ay mga mahilig magreklamo, yung mga taong mahilig magreklamo, ano? Pagka tayo ay mareklamo, normally, kasunod ng chismis na. No? Ay, naku, init-init. Doon nga, si kumare nga, hindi ako pinaupo. O yan si kumpare, hindi ako tinulungan. Yun na yung kasunod doon eh. Pagka may reklamo, mayroon ng chismis. Kaya, ang dito, ang nangyari, ang sabi ni has gone to stay at the house of a sinner. Sino ang inaatake nila dito? Si Jesus na, hindi na si Zaccheo. Di ba? Chinichismis na nila si Kristo, hindi na si Zaccheo. Ganun ang problema sa chismis. Minsan ang Diyos na ang ating sinisiraan. Dito nagbago si Zaccheo. Sabi niya, bibigay ko ang aking ari-arian, kalahati sa mahihirap, sa mga niloko ko 4 times. Yan. So, paano natin malalaman? Ito yung mga ginawa ni Jesus para mapalapit, para magbago si Zaccheo. Anong ginagawa natin doon sa mga kaibigan natin na ayaw magbago? Baka kagaya ng crowd. No? Lalo pa natin pinagagalitan. Ikaw, tamad-tamad mo. Wala ka ng paki. Wala ka ng pakinabang. No? Wala nang nangyayari sa buhay mo. No? Kayo, simba kayo ng simba sa protestante. Wala na, mapupunta kayo sa impyerno. No? Sa halip na imbitahin natin sila, sa halip na unawain natin sila, kagaya tayo ng crowd, no? Pinuput down natin yung mga tao. Si Kristo hindi. Pinakita niya na kahit gano'n tayo makasalanan, kahit lahat ng tao galit sa atin, mahal tayo ng Diyos. Kaya nagbago si Zaccheo. Okay? Now, dito natin makikita ngayon yung before and after ni Zaccheo. Before, ito si Zaccheo, no? Lonely, helpless, alone, dependent, insecure, outcast, self-pity, and poor. Paano nyo di-describe si Zaccheo na nagbago siya? Happy, generous, ano pa? Ha? Matulungin. Okay. Ito raw siya. Loving, caring, listening, sensitive to the needs of others, compassionate. Amen? Di ba? Naisip na niya, mayroon palang mahihirap. Mayroon palang mga niloko. No? Nagkaroon na siya ng mga puso sa mga tao. Kung titingnan ninyo yan, loving, caring, listening, sensitive to the needs of others, compassionate. Ano naalala niyo? Sino kaya yan? Si Jesus. So, doon na malalaman natin ngayon kung tayo ay lumalago sa spirituality natin, kung nagiging kagaya natin si Jesus. Kung tayo ay nagiging loving and caring, sensitive to the needs of others, listening, compassionate. Pagka tayo ay nandito pa rin, kahit anong gawin natin, hindi tayo lumalago. Okay? Yan ang mga signs ng ating spiritual growth. Now, dito naman sa ating grupo, sa El Shaddai, ganun din. Paano natin malalaman kung ang ating grupo ay lumalago?
sa spiritual life. Ito yung ginawa ni Kristo para magbago. Describe niyo yung crowd: rude, noisy, uncaring, selfish, violent, curious, apathetic. Ano yung opposite ng crowd? Ano yung word na opposite ng crowd? Ha? Community. Yan. Di ba yung crowd, grupo ng tao na walang pakialam, rude, maingay, gano'n, uncaring, selfish. Ang community ay isa ring grupo ng mga tao. Pero magkakilala sila, nagmamahalan sila, may pakialam sila sa isa't isa, nagtutulungan. No? Kaya, ang description ng community, nakikinig sa isa't isa, nagmamahalan, loving, caring, listening, sensitive to the needs of others, compassion. Yan ang community. Yan ang opposite ng crowd. So pag nakita ng mga tao, ay tingnan mo sila, gano'n sila nagmamahalan, kilala nila mga pangalan ng isa't isa, no? Gano'n sila mag-care sa isa't isa, makasali na. No? Makasali na. Pero pag kagaya natin yung crowd na puro chismisan lang ang alam, ay wala. No? Meron mga grupong gano'n, sabi ng mga grupo, magsisindi na lang ako ng kandila sa simbahan, didiligin ko yung mga alaman, tapos uwi na ako. Ayoko makasali kahit sa anong grupo. Okay. Ano naalala nyo? Loving, caring, listening, sensitive to the needs of others, compassion. See? Jesus. So, ganun din pala natin malalaman kung ang El Shaddai, ang grupo ninyo dito is growing spiritually. Kung kayo ay loving and caring, kung kayo ay nagiging kagaya ni Kristo. Kasi po, ang spiritual life, ang hindi Kristiyano ay hindi lang tayo maligtas sa impyerno, kung hindi tayo ay maging kamukha ni Kristo. Yun talaga ang purpose ng spiritual life. Hindi para tayo ay magkaroon ng maraming kaibigan, hindi tayo para laging outing ng outing, o marami tayong mga kachismisan, galaan, hindi tayo maging kamukha ni Kristo. So ang tanong ko, iwan ko na lang sa inyo yung question. So you get a conversion or your spiritual life ay personal, so from Zacchaeus to Jesus, and communal, yung grupo, from crowd to community. So abangan ninyo yun sa inyo, tingnan ninyo kung kayo nag-grow personally at as a community. So ang tanong dyan ay, how am I like the old Zacchaeus? How am I like Jesus? Yung mga characteristics ko na kagaya ni Zacchaeus na kailangan kong baguhin para maging kagaya ko ni Kristo. Dito sa community, ano yung mga bagay na parang nakikita mo na tayo ay isang crowd, hindi naman talaga tayo community. No? Crowd tayo eh. No? Minsan nga yung pamilya, no? Kahit araw, magkakasama kayo kumakain, pero crowd pala. Wala pala kayong pakialam sa mga kapatid nyo, sa mga... And paano tayo magiging community? Okay? So ito yung tayo, from Zacchaeus crowd to Jesus and community. Yan ang ating goal sa spiritual life. Maging kagaya si Jesus. Maging community. Amen? Okay. Sa ala naman ng anak ng Espiritu Santo. Meron ba kayong tanong? Huwag lang yung tungkol sa artista, wala akong alam dyan. Okay? Ang tagal ko yata nagsalita, sorry. Okay na? Okay, sige po. Thank you. Praise the Lord. Yan.
So, brothers and sisters, salamat po, Father Jerry. Napakalinaw po ng pagpapaliwanag sa atin ni Father. So, talagang kailangan makita talaga sa buhay ng mga naglilingkod o sa community ng El Shaddai yung ugali ng Panginoon. Yung talagang dito tayo tinitingnan ng mga tao kung gusto natin talagang maging instrumento ng Panginoon, kailangan talaga makita si Kristo sa buhay natin. Amen? At marami sa atin talagang gano'n na talagang binago na ng Diyos. Sino po dito yung mga binago na ng Panginoon? Amen? Hindi na kayo yung onsa kayo, di ba? Hindi na tayo yung onsa kayo. Amen? Amen. Mapagbigay na tayo. Mapagmahal. Amen. Amen. At yun ang dapat na makita sa atin ng ating Yahweh El Shaddai. So sa pagkakataong ito mga kapatid, meron po tayong reflection songs. Kakantay pa ba natin yun, Father? No need? Okay. Magkakaroon po tayo ng activity. Meron po tayong grouping. So, Sister Belinda, okay na po ba yung grouping natin? Wala pa, okay. Pwede po ba kayong Brother Rally?